So, papunta tayo ng Royal Tyrrell Museum. Ayan, punta tayo dyan. Yung museum na to ay sikat na sikat at pinupuntahan pa ng mga Hollywood star na kagaya ni Angelina Jolie. So, piling mayaman tayo today kasi yung pupuntahan natin, pinupuntahan din ng mga Hollywood star kasama ang kanilang mga anak. So, sinadya pa ni Angelina Jolie yung lugar na to, yung museum, para nga makita ng kanyang mga ampon at saka yung mga tunay niyang anak. So, ibig sabihin talaga maganda. At 10 years ago, nakarating na rin kami dito at maganda talaga siya. Naku, makakakita ka ng ano dito, mga tunay na skeleton ng mga dinosaur sa museum na to na million years old na. Iba-ibang klase ng mga fossils sa iba-ibang forma. Talagang maa-amaze ka sa ganda. Ang alam ko, meron pang ano, yung, alam mo yung pinakaunang elepante. Natatandaan ko, meron pa nga silang mammoth. Talagang maa-amaze ka sa dami ng laman ng kanilang museum. Papasok tayo ng Royal Tyrrell Museum at may entrance fee ito. Ito ay I think $21 or 840 pesos sa pera natin. Ayan, so may mga souvenir shop din pala dito. Ayun, may cafeteria din. So malaki na yung pinagbago 10 years ago. Ayan, papasok na tayo sa Royal Tyrrell Museum. Thank you! Wow, ang ganda. This one is hindi pa to mga tunay na dinosaur. Punta tayo doon sa mga tunay na fossil. Ang tawag daw dito sa dinosaur na to ay Triceratops. Yan. Ano siya? Fossil talaga to, oh. Kita nyo, oh, skeleton talaga ng ano, dinosaur. Nahuhukay yan dito sa may Alberta, Canada. Gaya na sabi ko sa inyo sa mga una kong video, ganito yung mga nahuhukay nilang mga fossil. Talagang buong buo. Amazing talaga. Ang ganda. Ayan, ipapakita ko sa inyo. Ang ganda niya, no? Ayan. So, ito yung Royal Tyrrell Museum. Sikat ito. Kahit sa iba't ibang bansa, alam nila itong museum na to. Kasi nga ito yung nagko-contain ng iba't ibang tunay na fossils. Eto pa, oh. Hindi ko lang alam kung tunay na tao to. Mukhang hindi eh. Another fossilized creature. Ayun, no? Galing, no? Ayan, no? So, ang tawag dito ay Pachycephalosaurus. Ang hirap kasi, no? 67 million years ago, nag-e-exist itong mga dinosaur na to. 67 million years ago. Ito naman ay Latoplacarpus willistoni. 80 million years ago, nag-e-exist ang dinosaur na to. Ito, mga fossil yan. So, dinipict nila, tunay na fossil yan. So, parang ginawa nila, binuo nila uli kung paano nila na-discover eksakto sa lupa itong mga fossil na to. Kaya kita nyo, oh, di ba? Naka-place siya. Ibig sabihin, nung time na ma-discover itong mga fossil na to, ganyan na ganyan ang pwesto niya sa lupa. So, dinikit nila uli sa ganyan yung mga fossil para i-depict yung tunay na yung tunay na kalagayan ng fossil nung ma-discover ito. Fossil yan ng mga dinosaurs. Ayan, ang daming mga ang daming mga pumapasok, nagbabayad lahat 'yan. Lahat ng mga yan, may admission fee ang mga yan. So, kumikita talaga yung probinsya ng Alberta sa mga turista nito. Ayan. Kasi ito nga, sagana nga itong probinsya nito sa mga dinosaur fossil. Kaya nga pinagkakakitaan nila. Ngayon, ginawa nilang museum. Yung mga nahuhukay nila ng dinosaur, ginawa nila ng museum. Ito yung isa pang tunay na fossil ng dinosaur na on display talaga. Talagang bilib na bilib ako at hangang-hanga sa fossil na ito. Ayan, no? Kumbaga nakadikit pa siya sa bato. Ganyan na ganyan siya na-discovered. Hindi na siya iminog. Ganyan na ganyan siya nung ma-discovered yung buto. Ganyan ang formation niya. Ayan. Tunay na fossil. Yan ay fossil na talaga ng dinosaur. Ang galing, no? Ang alam ko, ito yung isa sa pinaka mabagsik na carnivorous na dinosaur. Yung carnivorous yung talagang kumakain ng karne. Yung pinapatay yung kapwa dinosaur o yung mga hayop or pwede rin tao kung merong tao nung time na yon. Ayan, no, talagang kung paano siyang na-discovered, ayan, no, nakaawang talaga
buhay na buhay yung ribs, oh. So nakasalamin siya para nga hindi masira yung fossil. Nandito na naman tayo sa mahirap na pagbigkas ng pangalan nila. Ito, Brachiosaurus canadensis. 77 million years ago, nag-e-exist itong mga dinosaur na to. Ayan, mga tunay na fossil yan. Ang hirap bigkasin, no? Nahirap na hirap akong bigkasin. Ayan. So, 77 million years ago, nag-e-exist ang mga dinosaur na to. At sila ay tunay na fossil na nahukay. Usually, karamihan ng mga fossil na to nahukay dito sa may Alberta, Canada. Ito yung pinakamalaking dinosaur fossil na na-discover dito sa Alberta, Canada. Ayan. Ganyan talaga siya nung ma-discover. Kaya lang ito, replica na lang siya. Kasi yung tunay na buto niyan, nakatago siya or under research. So, nasa laboratory yung tunay na skeleton na ganyan ang laki, ganyan na ganyan ang sukat, at ganyan na ganyan nung ma-discover. Kumbaga nung hukayin nila sa bato, ganyan na ganyan yung itsura niya. Sa lupa pala, nung hukayin siya sa lupa or bato, ganyan na ganyan ang formation niya at ganyan na kalaki yung skeleton. Kaya lang yung skeleton, remove nila for further research. So ginagamit muna sa research yung tunay na skeleton. Ito pa yung mga fossil na na-discover sa Canada. Ganyan ang forma. Kumbaga, ganyan lang yung remains na natitira na nahukay pa nila, nabuo pa. Ganyan lang. Ayan, ang lalaki, no? Lalaki mga dinosaur. Ito naman yung mga fossil na na-discover na hindi siya buo. Yung kaunting piraso na lang ng buto ng animals yung nakita, ng dinosaur yung nakita nila. Ayan, kagaya to. Ibang dinosaur yan, ibang dinosaur na naman yon. Kumbaga, maliit na pieces na lang ng skeleton ang natitira na na-discover nila. Hindi na buo yung skeleton nung makita nila at mahukay. Ito yung 100% na tunay na fossil, most impressive fossil na na-discover dito sa Alberta, Canada. Dito sa mismo sa Alberta, Canada na-discover. Ang tawag sa fossil na yan ay ammonites. Ammonites ang tawag sa creature na yan. Yan ay nabubuhay sa tubig. Marine creature siya. At siya ay nabubuhay during the time of dinosaur. 71 million years ago. So itong ammonite na marine creature na to na nabubuhay sa tubig ay kasabay siyang nabuhay ng mga dinosaur 71 million years ago at na-discover itong buong fossil na ito. Very impressive siya. Na-discover siya during construction or industrial na nagko-construct yata sila ng building or bahay. Na-discovered yan and then dinonate nila sa museum na to. At yan ay 100% na na-discover dito sa Alberta, Canada. Uy, ganito pala yung mga paleontologists or geologists. Ganito pala sila sinasample kung paano sila maghukay ng mga fossils. Ingat sila. Ayan, ganyan daw silang mag-preserve at maghukay ng mga fossils. So, parang sample. Ang galing, no? Siguro isa ito sigurong geologist or paleontologist. Kung di ako nagkakamali, Ayan. Ayan, ini-explain pa niya. Siguro geologist siya. Tapos sila rin yung mga parang nag-preserve kung may mga na-discover na new fossil, sila yung mga naglilinis at saka nakaka-discover pag may na-discover silang mga dinosaur sa mga lupa or sa mga stone, sila yung mga taga-hukay para nga hindi mas ma-destroy yung fossil na na-discover. Ingat sila sa paghuhukay. So dito, ito yung video na ipinapakita kung paano maghukay ng mga fossils yung mga geologists. Ayan. Ingat nga naman sila. Tapos marami daw proseso, mahirap na proseso. At minsan nga yung wasak-wasak na buto ng mga fossils na nadidiscover nila, it takes them months, even years bago nila ma-reconstruct or mabuo uli yung skeleton na nadiscover nila. Ganyan daw kahirap. Ayan. So itong lugar na pinupuntahan natin, itong Alberta nga, talagang really research pala yan palagi. Iniispatan nila kung saan sila pwedeng makakita ng mga fossils. So ito raw yung mga fieldwork tools. Ito yung mga ginagamit nila tuwing naghuhukay sila ng fossils.
Yan yung mga ginagamit, mga pala, ganyan. Kasi minsan yung mga fossils nakalocate sa bato eh. So kailangan nila ng mga malalaking panghukay na ganito, yung mga bakal. Ayan o. Minsan kasi nasa bato eh, minsan naman nasa lupa. Ito yung mga tunay na fossilized na discover talaga. Ayan, on display. Ayan o, tingnan nyo mga halaman. Fossilized na halaman, fossilized na mga marine life. Ito, fossilized wood yata to, yung kahoy na naging fossilized na puno, halaman. Tapos, ayan o, may mga ngipin, mga kuko na fossilized na nakita. Parang mga fossilized na mga iba't ibang suso. Marine life o. Ayan o. Fossilized siya, ang galing no. Ibig sabihin, mga million years ago na yung mga yan. Ito pala yung perch na isda ngayon. Million years ago pala, nag-exist na itong isda na to kasi nakadiscovered sila ng fossilized. So, million years ago itong mga fossils na to. So, ibig sabihin, ito palang isda na to na nag-exist pa rin ngayon, million years ago, nag-exist na pala siya. Ayan, hipon, no? Tignan nyo, oh. Fossilized na hipon na million years ago na rin. Kasi usually pag sinabi yung fossilized, million years ago na nag-exist yan. Na-preserve siya ng nature. Another fossilized. Ayan, no? Kita nyo, oh, mga fossilized na na-discovered, oh. Ayan, oh. Galing, no? Mga fossils din yan sa bato, oh. Andiyan pa sa ganito bato. Pala yung mga tools na ginagamit pag linilinis nila yung mga skeleton or yung mga fossils na nadidiscover nila. Ayan, mabusisi pala, may mga injection pa pala. Para mga panlinis ng ngipin, no? Ganyan pala yung mga ginagamit nila pag linilinis na nila yung mga fossils na nadidiscover para ma-preserve o kaya magamit sa museum. Ano, preparation. Sino nanonood ng dinosaur sa Netflix at sa mga movie, sa sine? Ayan, oh. Di ba ito yung mga maliliit na carnivorous na dinosaur na kung tumakbo sila, napakabilis. O ganyan pala yan, oh. Nakadiscover din sila ng fossils ng dinosaur na yan. At dito pala sa Alberta, marami pala silang nadidiscover ng mga fossils. Minsan maliit nga lang, yung mga insignificant at yung medyo maliliit na parte, idinodonate nila sa mga university for study. O kaya sa mga ibang research center para mapag-aralan. O kaya sa ibang museum yung mga maliliit. Yung mga major na nadidiscover nila, idinidisplay nila sa museum na to. Ito yung tinatawag nilang Hydrosaurus na dinosaur. Kaunti na lang yung remains na nakita niya. Napakalaki daw niya, 10 meters long to. Pero first time daw nilang makakita ng actual na ito nga nag-exist nga sa Alberta. Parang dati, sabi-sabi lang nila na nag-exist tong dinosaur na to, itong Hydrosaurus na to sa Alberta, Canada, pero wala pa silang proof. And then one day, sa isang oiling company, naghuhukay sila natibag ng isang backhoe operator ito na hindi niya alam na meron parang fossils. Ganyan na-discover itong fossil na to. At as soon as possible, 5 days lang, napunta na ito sa Government of Alberta at idinigay na nga dito sa museum. Isa pang dinosaur na na-discover dito sa Canada by accident lang ay itong dinosaur na to. Ang laki niya, no? So, alam nyo ba na isa sa mga pagmimina dito, isang kumpanya na nagbimina ang nakadiscover nito by nakapagbungkal sila ng isang bloke ng malaking bato, and then napansin nila na may shape yung bato. And then, naging curious sila at doon nga napagtansya nila baka ito isang dinosaur. So, tumawag sila, inireport nila ito parang sa munisipyo, kung sino may nagmamanage ng town na yon or lugar na yon, i-report nila ito at nagpadala nga sila ng mga paleontologists para pag-aralan at ito nga ay isang dinosaur. At alam niyo ba na dito hindi nila itinatago yan. Pag nakadiscover yung ibang tao, yung mga individual, yung mga mamamayan dito o yung mga construction worker o yung mga kumpanya, i-report nila yan sa mga museum at yung mga museum na ang bahalang mag-excavate ng ano na yan. Hindi nila itinatago to o binibenta o pinagkakakitaan. Report nila.